Nagsilbing patunay ang hakbang ng Office of the Ombudsman sa naging resulta ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomaly. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, dating chairman ng panel na nag-iimbestiga sa anomalya, kabilang ang pangalan ng mga nabanggit na opisyal sa kanilang sinisiyasat matapos na ituro ng mga dismissed district engineer mula sa Bulacan. Bukod dito, kabilang din niya sa isinama niya sa partial report ng komite sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Aminado naman si Lacson na masakit na makita na may mga kapwa senador na nahaharap ngayon sa kaso, ngunit iginiit niyang kailangan na sundan kung saan dadalhin ng ebidensya ang investigasyon. At sa ulo ng ating mga balita, 70 na testigo posibleng iharap sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Frozen assets sa flood control scandal pumalo na sa 47 billion pesos. Posibleng hideout ni Bato sa Angeles City sinalakay ng CIDG at ng NBI. 4 pang natitirang luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na ibenta na ng Bureau of Customs. Indian businessman patay sa pamamaril sa Iligan City. Danger level heat index na nanatili sa ilang bahagi ng Western Visayas. Bagyo sa labas ng PAR, lumakas pa bilang isang tropical storm. Aabot na sa 70 na witness ang target na iharap sa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nalalapit nitong paglilitis sa International Criminal Court o ICC sa kasong crime against humanity. Ito ang kinumpirma ng ICC senior trial lawyer na si Julian Nichols sa unang status ng conference ng kaso na ginanap sa The Hague, Netherlands. Batay sa dokumentong inihain ng Office of the Prosecutor, kabilang sa mga testigo ang 31 insider, 17 crime-based witnesses, at 12 testigong magpapaliwanag sa background at konteksto ng mga krimen na isinampa. Ayon sa prosekusyon, 30 sa mga testigo ay personal na iharap sa korte upang magbigay ng testimonya, habang ang iba ay maaaring magsumite ng kanilang recorded testimonies sa ilalim ng Rule 68 ng ICC. Samantala, itinakda na sa November 30 ang pagsisimula ng formal na paglilitis kay Duterte sa ICC. Formal nang inilunsad ang Philippine Truth and Reconciliation Commission o Truth Commission. Ito ay isang independent civilian-led group na magsisiyasat at magdodokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings o EJK at iba pang paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Layunin ng komisyon na makalikha ng opisyal at credible na public record hinggil sa libo-libong nasawi at mga pamilyang patuloy na naghahanap ng hustisya. Ayon kay Pablo Virgilio David o Cardinal Ambo David, advisor ng komisyon, panahon na upang manlaban sa katotohanan at mapayapang paraan at bigyang boses sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Nilinaw naman ni dating International Court Judge Raul Pangalanan, ang Chairman at Commissioner for Legal Affairs ng Komisyon, hindi layunin ng komisyon na palitan ang korte. Nais lang anya nito na tiyaking maririnig, mabiberipika at mapapangalanan ang mga testimonya ng mga biktima at survivors. Magkakaroon din ng public truth hearings at regular na ulat kada 6 na buwan habang nagpapatuloy ang mandato ng komisyon. Samantala, kabilang din sa bubuo ng komisyon sina forensic expert Raquel Fortun, human rights advocate Carlos Conde at iba pang expert sa psychosocial support at institutional reform. Umabot na sa humigit kumulang 47 billion ang kabuuang halaga ng mga na-freeze na assets kaugnay ng investigasyon ng flood control scandal. Kinumpirma ito sa DZRH News ni Undersecretary Aboy Paraiso, chairman ng Technical Working Group ng dating Independent Commission for Infrastructure or ICI. Ayon kay Paraiso, batay ito sa pinakahuling datos na tinalakay sa pagpupulong ng grupo at posible umanong madagdagan habang tumatakbo ang investigasyon.
Samantala, hindi na muna idinetali ng opisyal kung sino-sino ang sakop ng mga freeze order kabilang ang mga bank account at real properties alinsunod sa utos ng korte. Inamin naman ni Paraiso na pansamantalang natigil ang trabaho ng Technical Working Group matapos buwagin ng ICI noong March 31. Sa kabila nito, sinabi niya na nagkaisa ang mga miyembro ng ahensya na muling mag-convene sakaling atakasan ng Department of Justice o ng Ombudsman. Natanggap na ng Bureau of Immigration ang kopya ng Precautionary Hold Departure Order laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Dahil dito, hindi na umano ang BI na i-report sa Sandigan Bayan kung lalabas man sa bansa ang senador at tatlong iba pa. Saan naman ang Bureau, walang recent travel record ng tatlo mula sa kanilang tanggapan. Inisyuhan si Marcoleta ng PHDO matapos sampahan ng kasong plunder, indirect bribery at violation of Presidential Decree No. 46 kaugnay ng pagtanggap nito ng donasyon sa kanyang kumpanya nitong nakalipas na taon. Nahaharap naman ngayon sa reklamong plunder sa Office of the Ombudsman si dating Senate President Francis Escudero. Kaugnay ito ng umano'y pagtanggap ng mahigit 586 milyong kickback mula sa flood control projects. Batay sa ulat, lumabas sa investigasyon ng Ombudsman na umano'y tumanggap si Escudero ng 306 million at 280 million mula sa proyekto base na rin sa naging testimonya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ng DPWH. Sinasabing kinolekta umano ang kickback ni Maynard Ngo na tinuturing bagman ng senador at umano'y nagbigay rin ng 30 million sa campaign funds nito noong 2022 elections. Sa kanyang counter affidavit, mariing itinanggi ni Escudero ang mga aligasyon at sinabing hindi niya inatasan si Ngo na kumilos para sa kanya. Iginit din ng dating Senate President na pabago-bago at hindi magkakatugma ang mga pahayag ni Bernardo, kabilang na ang umano'y bagong aligasyon tungkol sa 306 million na kickback. Itinanggi ng palasyo na tinatarget nito ang mga miyembro ng majority bloc kasunod ng paglabas ng mga legal na kaso laban sa mga senador. Kabilang dito ang mga kasong plunder na Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta. Gayon din ang pagsabing nalalapit na ring kasuhan sina Senator Joel Villanueva. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bago pa man mabuo ang 13 sa Senado, ay ina-issue na ang naturang kaso laban sa mga sangkot. Iginiit nito na ang pag-iimbestiga na gagawin ng ombudsman, ng ombudsman, hindi anya ito panghihimansukan ng kasulukuyang administrasyon. Nagpahayag naman ng matinding pagdududa ang minority bloc sa Senado kaugnay ng minamadaling panukala na pagpapahintulot sa mga senador na makadalo at makaboto sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, malinaw na nais ng majority bloc na amyendahan agad ang Senate rules upang mabigyang daan ang partisipasyon ni Senador Ronald De La Rosa at iba pang mambabatas na posibleng maaresto. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na halatang-halata ang layunin na naturang hakbang. Nauna nang inihayag ni Tulfo ang kanyang pagtutol sa plenary debate noong Martes ng gabi kung saan kwestiyon niya ang biglaang pagsulong ng pagbabago sa Senate rules. Ginawang katatawanan ng ilang mambabatas ang sariling batas matapos itulak ang panukalang payagan ng mga senador na dumalo at bumoto sa sesyon via online sa Senado. Ito ang naging reaksyon ni election lawyer attorney Romy Macalintal sa panayam ng Damdaming Bayan kaugnay sa panibagong kaganapan sa Senate serye kagabi. Ayon kay Macalintal, matagal nang nilinaw ng Korte Suprema na hindi pinapayagan ang online participation sa mga sesyon ng Kongreso dahil posible itong magdulot ng paglabag sa konstitusyon at diskriminasyon sa pagpapatupad ng batas.
Binigyan din niya na hindi magandang halimbawa ang pagpayag na makapagtrabaho pa rin ang isang mambabatas na nagtatago sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay nakukulong at nawawalan ng karapatan. Double standard yan, kasi yung pangkaraniwang tao, basta lang hinuhuli yan, at hindi papayagan gumawa ng anumang bagay na dapat niyang magawa. Pero dito, okay lang, para bang mere majority votes ay papayagan nila mag-function ang isang senador na pinaghahanap ng batas. Kaya sa akin, katulad ng isang bilanggo na opisyal na hindi pwede mag-function, ganun din ang isang pinaghahanap ng batas na hindi siya pwede mag-participate sa ganyang sa Senado sa pamamagitan ng online representation. Matatandaang nag-walk out noong Martes ang Senate Minority Bloc matapos na pag-aapura na magkaroon ng botohan para sa naturang panukala. Para naman kay Erwin Tulfo, maaaring paghahanda ito sa umano'y nakaambang paglabas ng arrest warrant mula sa Office of the Ombudsman laban sa dalawang senador.